بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين يدبر الأمر وهو على كل شيء قدير، له الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. نحمده ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, sa mga nakaraang araw ay nasaksihan natin ang iba't ibang sakuna sa ating bansa, gaya ng lindol, malakas na pag-ulan at mga pagbaha. Ang isang Muslim ay hindi lamang tumitingin sa mga pangyayaring ito bilang ordinaryong balita, kundi bilang mga paalala at aral mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at anumang sakuna ang dumating sa inyo ay dahil sa ginawa ng inyong mga kamay, bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, at marami ang kanyang pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinaliwanag ni Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala na ang mga pagsubok at sakuna ay maaaring maging bunga ng mga kasalanan ng mga tao. Subalit sa kabila nito, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay marami pa ring kasalanan ang pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang awa, sa kanyang alipin. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, kapag may lindol, baha o anumang kalamidad dito sa ating bansa, ay hindi natin dapat unahin ang pagturo sa iba. Hindi natin dapat unahin ang pagturo sa iba, kundi ang unahin natin ay ang pagsusuri sa ating mga sarili. Kumusta ang ating salah? Kumusta ang ating Quran? Kumusta ang ating pagsisisi sa ating mga pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. At katiyakang ipatitikim namin sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mas magaan na kaparusahan bago ang mas malaking kaparusahan, upang sila ay magsibalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kabilang sa mga ito ang mga pagsubok, kahirapan, sakit at iba't ibang sakuna upang magising ang tao at magbalik loob sa kanyang Rabb, magbalik loob sa kanyang Panginoon. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na Sahih al-Bukhari, la taqumu as-sa'atu hatta takthura az-zalazil. Hindi darating ang huling oras, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta takthura az-zalazil, hanggang sa dumami ang mga lindol. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang mga pangyayaring ito ay paalala sa atin na ang mundo ay pansamantala lamang at ang araw ng paghuhukom ay papalapit ng papalapit. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, paramihin natin ang ating istighfar kay Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan natin ang ating mga salah, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tulungan natin ang ating mga kapatid na naapektuhan ng mga sakuna. Hindi lang ang pagtulong ay dadaan sa pera, kundi kahit
mga panalangin sa kanila ay alhamdulillah nakakatulong ka na sa kanila. Naway gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pangyayaring ito bilang dahilan upang tayo ay lalong mapalapit sa Kanya at hindi dahilan upang tayo ay lalong mapalayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.